Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Hello. Hello! Choro mo. Kumusta ka na? Mabuti mo. Ano po? Cute mo rin. You are so cute. Alam mo, favorite ko kinakanta mo yan. Monkey. Oh, kasi maganda bagay sa'yo, effortless. Feeling ko tunog alien ako Hindi ko, teka. Ayan, tunog alien ka pa rin? Hindi na. Marunong na siya. Marunong na ako, congrats! Talino na si ate. Yes, tinuruan ako ng mga tech natin dito kung paano gumalaw ng mga bagay-bagay, kumalikot ng mga bagay-bagay. Ganon. Finally, masasabi ko na magaling na ako sa kalikutan. Turuan mo nga ako paano magkalikot. Paturo ka rin ng pagkalikot. Kasi turuan kita mamaya one-on-one. Ilang fingers ang ginagamit sa pagkalikot? Isa lang naman. Ayoko ng dalawa kasi masyadong magulo. Satisfied na pag-isa? Oo. Mapipendot mo na yun, te. Hindi kailangan maraming pressure, ganon. Hindi kailangan na maraming pressure. Kasi kapag, di ba parang ano lang yan parang pusit lang yan Kapag ka masyadong maraming galamay, ang gulo-gulo. So, dapat isa lang para focus. Di ba? Makapag-focus. Tingin mo. Hello, Kabisyo! Hello, kapwa! Kapilin niyo na nga po ako mula po sa 90.7 Love Radio, si Miss K. Cristindera. At ako naman po mula sa YesFM. Manta niya yung lahat sa radyo na may hika. Tanya Chinita. In fairness, Tanya Chinita, hika. Tanya Chinita, hakain. Ano? Hikain. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang consumption. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang yamutan. Isang upo ang iyakan. Kapag ka alauna na. Uy, drama na. Thank you. Pila-pila lang po, wag po magkagulo. Alamat mo. Malalamat sa mga naon na nabuorta sa Love Radio. Salamat. Alam mo ba yung kwento ng mag-asawa? Ano? Yung, Sino ka? surprise niya yung asawa niya. O tapos? Tapos, blindfold niya, ginamit niya yung kamay. O, Takip yung kamay. Sabi niya, Oh. hulaan mo, ninong mo. Hulaan mo, ninong mo. Sabi, bobo. Wala namang ibang ano dito, ikaw lang. Tapos? Yun na. Ayoko sabihin, bad Tapos? Ay, hindi mo alam yung noni. Kwento mo na lang sa akin in private, sige. hindi kami makarelate. Wala namang ibang nino, ingaw lang. Okay. Nagets ko na. Thank you mo. Nangit nyo. Thank you mo. Tumatawa ko mga siyam, ganyan. 9.9. Ay, nako, ewan ko, eto yung alam kong kwento ngayon. Ay, nakakainis yun. No? Kwento ni Francis mula sa Cruz na Ligas, Quezon City, dun sa may bandang sa may malapit sa pilahan ng tricycle. Oo, sa may Cruz na Ligas. Yung kapag pumunta ka doon, marami mga tindahan, kabilaan. Sige, di pa napunta dyan. Nadadayo doon. Hindi lagi ako dyan kapag nauutusan ako ng nanay ko Yun lang. na mangupit ng apple sa may tindahan dyan, sa may malapit sa tricyclean. Grabe ka man. So, ito nga caller natin ito last January 2, 2013. Storya po ito ni Francis na medyo mapaglaro sa pag-ibig. Oh, Ay. ano na? Si Francis nga, medyo maiinis po kayo today sa kanya. Pero kung ano man yung istorya, kayo na pong bahalang humusga. Tapos ang gaganap po bilang Francis ay si... Jigo, bandido. Tapos, ang gaganap bilang si Kiara, si Maria Morena. Ang gaganap bilang si Rona, si... Si Runa. San si Runa dito? Lala Bandera.
Ang gaganap naman bilang Lester, si Rico Pañero. Gaganap bilang Jessie, si Jessie Guillam. Joke lang, Rocky Terra. Wala ka sinasabi mo yung totoong pangalan Oy, niya. oy. Huwag mo sabihin na Jessie Guillam ang pangalan Oo ni nga. Raquetera. Ako nga, hindi ko sinasabi na Jessie Guillam eh. Push na natin. At ang gaganap bilang auntie, si Frenda, Si Frenda. ni Raquetera kapag ka 6 to 9 ng gabi. O, yan. O, i-push na natin ito para makahinga kakauli. Pagpausok dito sa Itayin na mood. nga, itechiwa na nga ang kwento ni Francie. Dito po sa TLC. Dito po sa Papa's TLC. Hindi ko alam mo na. Dito po sa Papa Jack's True Love Conversations, the drama special nga. Yan yun naman eh. Francis! Po, Anong ginagawa sa buhay, Papa? nagtatrabaho po. Anong hanap buhay mo? Bali, ano lang po, bantay ng tindahan. Bantay ng ng tindahan. pinsan ko, opo. 20 anyos, taga-QC sa Quezon City. Sa Cruz na Ligas po. Ah, likod ng UP. Anong tinapos, Papa? High school lang po, Papa. Huwag mo nilalang. High school, Diba? Ligas. Mahirap na ako makapaghanap ng trabaho, Papa Jack eh. Minsan kasi, nasa tinapos siya. Pero pag may abilidad naman, makakaraos din, kapatid. Opo, kapatid. Wala naman yan sa sa tinapos madalas. Minsan nasa nasa abilidad. Sige na, dali na. Oh, game. About my girlfriend. Tibay mo, ha? Siyempre, may ilong eh. Kasi nga, yun, Papa Jack. Parang, wala lang ako sa kanya. Pero Paano mo nasabi? kasi pag nagtitext ako, ang bagal niya mag-reply, ganun. TLC. Bad trip naman. Wala pa rin reply si Kiara. Kanina pa ako nag-text sa kanya. 30 minutes na ang nakalipas, alaws pa rin. Francis? Auntie, dadaan po pala kayo rito? Hindi niyo nasabi sa akin eh. Oh, kumusta ang pagbabantay mo dito sa bigasan? Ayos lang, auntie. Malakas nga po. Lalo na mula nung maging tindero ako dito. Nagagawa mo bang mabuti ang trabaho mo? Puro pakikipag-text yata ang inaatupag mo eh. Napapabayaan mo tong bigasan. Uy, hindi po, auntie. Ngayon lang po ako humawak nitong cellphone. Ang totoo nga, marami ang customer kanina bago kayo dumating. Malakas kasing humatak ng mamimili itong kagwapuhan ko. Naku! Tumigil ka nga riyan, Francis. Umira na naman ang pagiging mahangin mo. Auntie naman, panira ng moment. Paminsan-minsan lang naman ako magbuhat ng sarili kong bangko. Inokontra niyo pa. Pagbigyan niyo na ako. Oo na! Sige na! Gwapo ka na! At lumakas itong bigasan dahil sa kagwapuhan mo. O, okay ka na ba doon? Auntie, isa ka lang. Huwag mo masyadong ipagsigawan. Mamaya, biglang magdagsaan ng maraming chika babes na bibili ng bigas. Hindi kakayanin ng powers ko. Ay naku! Francis, tama ka na nga. Walis-walisan mo itong harap ng tindahan. Maraming kalat. Opo, auntie. Napadaan lang ako, kaya tutuloy na ako sa lakad ko. Pagbutiin mo ang pagbabantay dito sa tindahan, ha? Yes, auntie. Wala kayong dapat ipag-alala. Pinagbubuti ko ang pagiging sales manager dito sa tindahan mo. Palalaguin ko ang business mo. Puro kakalokohan. Sige, babalik na lang ako mamaya. Okay, auntie. Have a nice day! Good luck sa lakad mo! Maigi na rin itong naging tindero sa bigasan ni Auntie Maring. Kahit paano, kumikita. Kaysa naman nga. Teka, wala pa rin reply si Kiara. Bakit kaya? Bad trip naman ng babaeng yun, no? Buti pa, i-text ko na lang si Jessie. Itatanong ko kung pwedeng magkita na kami. Mahigit 1 buwan ko na rin siyang textmate. Alam ko gusto niya rin ako makita ng personal. Heto, isesend ko ng text message. Oh, ayan. Ay, maglilinis muna ako para mamaya pagbalik ni Auntie, malinis na itong store. At matuwa siya. Uy! Ang bilis mag-reply ni Jessie. Good AM din, Francis. Sige, payag na akong mag-eyeball tayo. Gusto na rin kasi kitang makita ng personal. Yes! Pasok! Sabi ko na nga ba, pumayag din si Jessie na mag-eyeball kami.
Sana kamukha siya ni Jessie Minjola, yung si Maria Mercedes. Yummy yun. Magre-reply ako. Sasabihin ko, sa Sunday na yon at magkikita kami sa Quezon City Circle. Malapit lang yun dito sa Cruz na Ligas. At last, makikita ko na rin si Jessie, my love. Dapat, magpapagwapo ako. Hindi ko na pala kailangan yun kasi gwapo na akong since birth. Dagdag pa ang tangos ng aking ilong. Kaya, magpapabango na lang ako. Akala ko nakalimutan mo na ako. Halos mapudpud na ang daliri ko sa pagtitext. Hindi ka man lang nagre-reply. Ba't naman ganun, Kiara? Sorry na, kasi naubusan ako ng load. Kinapos din ako sa pera. Kaya hindi ako nakapag-text sa'yo. Huwag ka na magalit, Francis. Heto nga pinuntahan na lang kita dito sa store. Lagi ka na lang maraming dahilan. Yun yung totoo. Kaya huwag ka na magalit. Ba't naisipan mo akong puntahan dito? Alam ko kasi, nagtatampo ka. Para naman kahit paano mawala yung tampo mo. Alam ko na. This Sunday, Francis, labas tayo. Akong bahala sa'yo. Treat kita. Ha? Naku. Wrong timing, Kiara. Hindi ako pwede ngayong Sunday. Ha? Bakit? May lakad ka ba? Oo, Kiara. May pupuntahan kasi ako. May pinag-uutos sa akin si Auntie Maring. Tama, may pinag-uutos siya sa akin. Ganun ba? Oo. Gusto ko nga sanang bumawi sa'yo Saka para hindi ka na magalit. Pero ikaw pala tong hindi pwede. Pasensya ka na. Hindi ko rin kasi pwedeng tanggihan si Auntie. Alam mong sa kanya ako nagtatrabaho Nag-expect kasi ako na pwede ka. Akala ko hindi ka busy. Ayoko kasing magalit si Auntie. Saka nakapangako na ako Sige, okay lang yun. May ibang time pa naman Nagtampo na naman sa akin si Kiara. Dahil hindi ko siya napagbigyan. Kaya lang, nauna na akong makipag-appointment kay Jessie. Nag-promise na ako sa kanya na magkikita kami sa Sunday. Hindi ko pwedeng bawiin yun. Gustong gusto ko rin siyang makita. Oh, ba't ganyan ka kung makatingin sa akin, Francis? Totoo pala ang sinasabi mo sa akin, Jessie. Na ano? Na maganda ka sa personal. Na hindi yun joke. Chusero ka, Hindi totoo yun. Kaya nga, lalo akong nai-inlove sa'yo. In love agad? Jessie, sa text pa lang at pag-uusap natin sa cellphone, inamin ko sa'yo itong feelings ko. Ngayong nagkita na tayo, lalo pang tumindi yun. Kaya, gusto kong malaman kung may maaasahan ba ako. Ay nako, may pag-pressure talaga sa akin Hindi siguro masama kung malaman ko. Ewan ko. Yes, sabi ko na nga ba, mahal mo rin ako Uy, sandali Ba't nagpapakasaya ka na dyan? Sinagot na ba kita? Ang sabi ko sa'yo, eto ewan ko. Okay ka lang, Francis, Yun nga, ewan mo. Di ba ang kahulugan ng ewan ay parang oo na rin? Ano? O hindi, oy! Ano ba yan? Aminin mo na kasi. Gusto mo rin ako, di ba? Oh, ba't di ka makasagot dyan? Kapag di ka sumagot, tatakbo ako. Papunta dyan sa kalsada, tapos magpapasagasa ako. Uy, ang OA mo, Gagawin ko talaga yun. Love mo ako o hindi? Ha? Uy, Francis, ano ka ba? Sige ka, tututuhanin ko ang pagpapasagasa. Oo na ba? Tayo na? Ano ba? Oo na nga! Sige, tayo na! Sabi ko na nga ba love mo rin ang gwapong ito. Walang bawian yan Tayo na Shota na kita!
Francis, kaka-on pa lang natin. Dinala mo na agad ako dito. Para mapatunayan ko na talagang mahal mo ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na tayo eh. Relax ka lang, wala kang gagawin. Grabe, tol! Gwapo mo talaga. Siyempre ako pa. Lakas ng arrive mo. Ikaw na talaga. Wala eh. Pinanganak akong gwapo eh. At madaling ma-inlove sa akin ng mga chika babes, tol. Tikas mo talaga, Francis. E di, dalawa na ang syota mo niyan. Ganun talaga. Kailangan yun. Parang gulong ng sasakyan, dapat laging may reserba. Para pag hindi pwede yung isa, merong ikalawa. Wow! Ibang klase ka. Ginagawa mong parang gulong ng sasakyan yung pakikipagrelasyon mo sa babae. Alam mo bro, gaya ng sinabi natin, nasa sakit, nasa nagdadala yan. Paano kung sabay na humiling ng date? Sinong unahin mo? Kung sino maglilibre sa akin, dun ako sasama. Oo nga. Alam mo naman tol, hindi ganun kalaking kinikita ko. Saka, sa pakikipagrelasyon, hindi lang puro puso at puson ang ginagamit. Kailangan din gamitin ang utak. Sa bagay. Teka nga, mahal mo ba talaga yung mga syota mo? Depende kung mahal din nila ako. Baka kasi mamaya niyan pinaglalaruan din nila ako. Oh, Francis, puro text ka na lang dyan ah. Tapos na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Opo, auntie. Baka kung sinong babae ang ka-text mo ah. At niloloko mo lang. Mamaya sugurin ka rito. Hindi po, auntie. Good boy ako. Sigurado ka? Opo. Pinapaalalahanan lang kita, Francis, ha? Oh. Wag na wag kang gagawa ng kalokohan. Dahil kargo kita. Ipinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo. At ayoko nang madadamay sa kahit anong gulo. Ano bang problema mo? Kanina pa nakakunot ang noo mo dyan, Francis, Nakaka-badtrip kasi itong si Kiara. Kanina pa ako text na text sa kanya. Hindi nagre-reply. Busy lang yun. Badtrip. Maraming ginagawa yung tao. Pero di siya dating ganun. Wag na wag lang siyang magkakamali, ha? Iniisip mo na may iba siyang pinagkakabalahan. Posible yun. Baka may ka-text na siyang iba. Nagsiselos ka? Ikaw nga tong may ginagawang hindi tama. Dahil pinagsasabay mo sila. May Kiara ka na, kumuha ka pa ng Jessie. TLC. Gano'ng katagal na ba kayo? Magto 2 months na po sa 8. 2 buwan na sa 8 po sa 8. ngayong January. Opo. Ano ka ba? Bagong-bago lang kayo eh. Pero ganun ako magmahal, Papa Jack. Ganun ka. Siya hindi ganun siya eh. Dapat ganun din siya. Hindi pa pwede yun. Ganun ako. Diba? Intindihin ko na lang siya, Papa Jack. Hindi naman sa intindihin. Mag-a-adjust kayo. TLC. Kaya ka nakipagkita sa akin, para lang alamin kung bakit hindi agad ako nakakapag-reply sa'yo kapag nagte-text ka? Oo, hindi ka dati ganun, Kiara. Tapos ngayon, naka5 text na ako. Ikaw kahit isa wala pang reply? Ba't ganun ka? May problema nga kasi yung phone ko. Problema? Oo, minsan walang signal. Kaya hindi ko agad ma-receive yung mga text mo. Palitan mo na nga yan. Hindi ka naman nauubusan ng dahilan. Patingin nga ng cellphone mo. Bakit? Basta, patingin ako. Ba't mo nga titingnan? Nakita mo na? Ayaw mong ipakita yung cellphone mo? Ibig sabihin may itinatago ka? Akin na sabi. Ano ba? Francis, ba't mo kinuha yan? Ibalik mo nga sa akin yung cellphone ko. Sandali lang ha. May titingnan lang ako. Oh, sino tong mahal ko na narito sa phone book mo? Hindi ko cellphone number to ha. At 4 yung cellphone number na nakasulat na mahal ko? Mahal ko number 1, mahal ko number 2, mahal ko number 3, number 4. Sino mga ito? Ano ba? Ba't ka ba nakikialam? Akin na sabi yung cellphone ko. Saka mga mahal ko yan sa buhay. Number ni na mama, papa, kuya, ate, mga kapatid ko. Palusot ka pa. Totoo nga sigurong may iba kang jowa. At tama yung nakarating sa akin. Hindi totoo yan, Francis, ha?
Mali ang mga nakakarating sa'yo. At saka hindi kita niloloko. TLC. Mahal mo ba yung girlfriend mo? Mahal na mahal po sobra. Kaso meron pa akong ibang girlfriend na yung... Sira ulo ka pala eh. Hindi naman ganun. May girlfriend yung iba? Kahit na! Teka lang mo, seryoso ka ba sa tawag na to? O ano? Seryoso po ako. Hindi, baka kasi niloloko mo ako dito ha? Hindi po. Gusto ko lang, nahihirapan din po kasi nagigilty na rin po ako sa kasalanan ko eh. Ikaw nagrereklamo na baka mayroon siyang iba, may mga nakasave na number sa phone niya, ikaw yung may ibang girlfriend? Oo nga, pero po, ganun ako magmahali, marami. TLC. Sigurado na ako, tol. Niloloko talaga ako ni Kiara. Dahil sa mga nakita ko sa cellphone niya. Baka totoo yung sinasabi niya na makamahal niya sa buhay yung may-ari ng contact number niya sa CP. Nek-nek niya. Maniniwala ba naman ako sa kanya? Kaya kung nakikipaglokohan siya sa akin, di, maglokohan na lang kami. Di ba ganun naman talaga ang ginagawa mo? Niloloko mo siya dahil bukod kay Kiara, may Jessica na, may Rona ka pa. Pero tol, lalaki tayo eh. Kahit magloko tayo, walang mawawala sa atin. Saka, normal lang sa kagaya nating mga macho ang magkaroon ng girlfriends. Dahil mapagmahal tayong mga lalaki. Saka kailangan nating mangolekta ng chicks at para makapamili tayo ng mga babaeng makakasundo natin. Di ba tama ako? Ewan ko sa'yo, tol. Di kasi ako ganun eh. Kung magsalita ka, parang tinutino mo. Naman, di mo ko katulad, no? Paano ngayon yan? Di maghihiwalay na kayo ni Kiara? Bahala na. Kung gusto niyang makipaglaro sa akin, di sige. Pagbibigyan ko siya na maglaro na lang kaming dalawa. Madali akong kausap. Hello? Francis, Kiara, bakit? tungkol kasi sa nangyari nung last na nagkita tayo. Alam ko sumama yung loob mo sa akin. Pasensya ka na, ha? Inaamin mo na niloloko mo ako? Ha? Francis, wala akong dapat aminin sa'yo. Hindi kita niloloko. Totoong pamilya ko yung mga may-ari ng number na yun. Sige, papatulan ko yung alibay mo niyan. Talaga? Hindi ka nagalit sa akin? Hindi na masama yung loob mo? Pinag-iisipan ko pa. Sige na. Huwag ka nang magalit. Love na love kita, Francis. At totoo yun. Okay. Tinatanggap ko ang sorry mo. Pero, sa isang kondisyon. Ikaw talaga, Francis. Ang bigat ng kondisyon mo. Bakit? Gusto mo naman, di ba? Slight. Alam mo, gusto ko lang mapatunayan na mahal mo talaga ako. Talaga, Francis? Naman. Baka naman, iba-ibang babae na mga sinabihan mo ng ganyan. Hindi. Ikaw lang ang kauna-unahang babae sinabihan ko ng ganito. Halika nga dito. Bang-bang mo talaga, Kiara. Nakikiliti ako. Auntie, eto na po yung pinabili niyong pagkain. Ibaba mo na lang dyan, Francis. Okay po. Siya nga pala, kanina pa may tumatawag sa cellphone mo. Nabasa ko yung pangalan niya sa monitor ng cellphone mo eh. Rona? Sino ba yun? Ano po, kaibigan lang po, auntie. Sandali lang, auntie. Magre-return call lang ako sa kanya. Baka importante. Nasaan ka ba? Francis, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa'yo. Ano kasi, inutusan kasi ako ni auntie. Saka hindi ko dala yung cellphone ko kanina. Pasensya na, ha? Okay lang. Akala ko kung ano na. Nag-aalala ako sa'yo. Ba't ka nga pala napatawag? Miss na kasi kita. Ako, hindi mo ba ako namimiss? Siyempre,
Super miss na kita. Gusto ko nga magkita na tayo. Yun nga rin yung dahilan. Ba't ako tumawag? Sa day off ko, kita tayo? Okay, sige. Hintayin mo ko sa dati, ha? Pambihira ka naman. Tuwing day off mo, lagi mo na lang akong niyayaya sa biglang liko. Maganda yung biglang liko, may thrill. Tsaka, para mapatunayan mo na rin na mahal mo talaga ako. Teka, ilang babae na ba nasabihan mo niyan? Wala, ikaw pa lang kauna-una ang sinasabihan ko. Ang bango mo talaga. Wala. TLC. Marunong ka magselos pero dalawa girlfriend mo? Opo. Anong gagawin? Ikaw magsabi sa akin, sige na. Hindi ko nga, Papa Jack, nahihirapan nga ako sa dalawa eh. Ibig sabihin, hindi mo mahal yan. Kasi parehas mahal ko, Papa Jack. Hindi. Natutuwa ka sa kanilang dalawa, hindi mo mahal yan. Hindi, pero mas matimbang yung sa Papa Jack. Hindi kasi po pwedeng ganun eh. Hindi naman sila laruan para kung sino lang ang mas gusto mo, doon ka lang. Di ba? Kasi Papa Jack, ganun din yung pinaparamdam niya, parang ganun din. Oh, hindi mo mahal ang taong ginagantihan mo. Ganun. Oo, pag mahal mo, hindi mo gagantihan eh. TLC. Akala ko ba okay na tayo? Nawala kang tampo sa akin. Ba't ayaw mo akong samahan sa lakad ko? Sorry, Kiara. May papagawa kasi sa akin si auntie na importante. Hindi ako pwede. Francis, tuwing nagyayaya ako para samahan mo ko, lagi na lang may pinapagawa sa'yo yung auntie mo. Natataon lang. Sinasadya mo lang yata na tumanggi kasi alam ko, inis ka sa akin at gumaganti ka. Hindi. Dahil nagsiselos ka, ganon? Iniisip mo kasi na may iba ko eh. Tama ba? Hindi, Kiara. Talagang may importanteng ipapagawa sa akin si auntie. Kaya hindi kita maaaring samahan. Okay. Sige. Okay lang. Hindi na ako makikipag-argue pa. Pasensya na talaga. Di bale. Sa ibang araw na lang. Marami pang araw na darating. Okay lang. Kahit di mo na ako samahan, kahit kailan. Kung kaya mong saktan ang damdamin ko, Kiara, mas eksperto ako. Marunong din akong gumanti. Saka mukha namang di ka seryoso sa relasyon natin. Kaya patas lang tayo. Francis, Oh, ito nga palang sweldo mo para sa buwan na to. salamat, auntie. Huwag masyadong magastos, ha? Teka, saan nga palang lakad mo at bihis na bihis ka? Ano kwan, auntie? Gagala lang. Mag-iikot-ikot sa mall. May date ka, no? Parang ganun na nga. Oy, Francisco, hinay-hinay lang sa pakikipagrelasyon, ha? Saka, isa-isa lang. Mamaya niyan, makadisgrasya ka eh. Kaya mo na bang magkapamilya? Auntie, talaga, ang dami-dami pang sinabi, oh. Kilala kita, kaya nagpapaalala lang ako sa'yo. Tsaka, hindi madali ang buhay ngayon. Kaya kailangan magkaroon ka muna ng maayos na trabaho. Isipin mo na rin ang mga magulang mo. Auntie, alam ko naman po yun. Hindi rin naman ako nagmamadali, eh. Dapat lang. Tsaka ayusin mo muna yung buhay mo bago ka pumasok sa seryosong relasyon. Pero hindi ibig sabihin makikipaglokohan ka ha, at paglalaroan mo ang mga babae. Aray, pursaya ko dun, ha. May sinasabi ka ba? Sabi ko po, tama kayo, auntie. Di talaga dapat pinaglalaroan ng mga babae na parang basketball. Kundi dapat hinahag at minamahal gaya ng stuffed toy. Di ba magandang saying yun? Ay, ewan ko sa'yo. Alis na po muna ako, auntie. Huwag kang magpapagabi, ha? Nabusog ka ba, Rona? Oo, Francis. Thanks sa treat mo, ha? May kapalit yan, ha? Ha? Anong kapalit? Alam mo na yun. Loko ka talaga. Halika na nga, lumabas na tayo dito sa fast food. Maaga pa, Rona. Gana pa tayo? Sige, saan tayo pupunta? Basta, akong bahala. Uy, Francis,
Kung ano man yang iniisip mo, hindi pwede dahil may red tide ako. Oh, wala naman ako masamang iniisip ah. Ikaw yata nag-iisip ng kung ano eh. Francis! Kiara? Akala ko ba may mahalagang ipinapagawa sa'yo yung auntie mo? Anong ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Sino ba itong kasama mo? Rona? Kiara? Magkakilala kayo? Oo, Francis. Magkaklase kami nung high school. Uy, classmate. Siya nga pala si Francis, boyfriend ko. Boyfriend? Boyfriend ko rin ang lokong yan eh. Ano? Totoo ba yon? Hoy, Francis, syota mo rin si Kiara? Walang hiya ka? Ako ang pinagbibintangan mo na may iba at nanloloko, samantalang ikaw pala itong may ginagawang katarantaduhan eh. Francis, sabi mo wala kang girlfriend. Ano to? Wait lang. Don't panic. Magpapaliwanag lang ako. Huwag tayong magtalo dito. May ibang taong nakatingin. Dito ka magpaliwanag. Tama si Kiara. Dito ka magpaliwanag sa harap namin. Sorry na. Ang kapal ng mukha mo! Pinagsabay mo pa kami! Malamang, gusto mo rin akong lokohin katulad nitong classmate ko? Hindi, Rona. Rona, papayag ka ba na niloloko tayo ng ungas na lalaking tulad niya? Hinding-hindi, Kiara. At masakit itong nalaman ko, kaya dapat makaganti tayo. Tama ka. Ano, classmate? Ready ka na? Oo, Kiara. 1, 2, 3! Sira ulo! Aray! Walang hiya kang unggoy ka? Aray ko! Eto pa! Aray ko! Ang sakit nun ah! Pagkasawang sampal? Oo, at pwede pa yung dagdagan ng mga anak! O ano, Francis? Gusto mo pa ba? Hindi! Ayoko na! Tama na! Ano ba kayo? Ba't kayo nananakit? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Nagdanong ka pa? Rona, halika na! Dapat sa lalaking yan, iniiwan. Ayoko na rin makita yung pagmumukha mo! Tara na, Rona! Iwan na natin yan! Manyakis! Kiara! Rona! Magpapaliwanag ako! Saan kayo pupunta? Huwag kayong umalis! Bumalik kayo rito! Tinawag nila akong manyakis. Manyakis pa ako? Tol, tawa ka pa dyan. Eh di parang teleserye pa na yung eksena na nangyari, no? Buti, hindi natanggal yung panga mo. Ang sakit nga eh. Tawa ka pa ng tawa. Akala ko mababasak yung... Ang lakas nilang manampal. Sabi ko sa'yo eh, may karma yung ginagawa mo. O ayan, nakita mo yung hinahanap mo. Eh, paano yan? Magkasabay pang nawala yung dalawa mong syota. Hindi sila sabay mawawala, Lester. Alam ko, isa sa kanila ang maiiwan. Yun ang totoong nagmamahal sa akin. Kiara, sorry talaga. Francis, tapos na tayo. Malinaw na sa akin ang lahat. Ako yung pinagbibintangan mong may iba. Pero ikaw pala itong manloloko. Ang sama mo. Kaya nga, humihingi ako ng sorry. Ayoko na. Kahit ba makipaghiwalay ka kay Rona, ayoko na talaga. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako, Francis. Huwag ka na rin tatawag o magte-text. Dahil ayoko na sa'yo. Kiara! Kiara! Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ayaw na ni Kiara. Galit na galit siya. Si Rona, siya naman ang tatawagan ko. Makikipag-ayos ako sa kanya. Di na nga ba maibabalik ang tamis ng pagsuyo? Bakit ka pa tumawag? Gusto kong magpaliwanag sa'yo, Rona. Huwag na, Francis. Hindi ko na rin kailangan ng explanations mo. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng isa pang chance? Para ano? Para lokohin lang uli? Ayoko na, Francis. Tama na yung minsang panluloko mo. And please, huwag ka na rin magte-text o tatawag sa cellphone ko dahil magsasayang ka lang ng load. Di ka ba nang ihinayang sa kahapong kay saya? Di mo na ba naaalala na
isa man sa kanila, ayaw na akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Wala nang maniwala sa akin na kaya kong maging totoo at magpakaseryoso. Ganun ba ako kasama? Dahil nasaktan ko sila? Parang kriminal na ang tingin nila sa akin? Parang may nakakahawa akong sakit na dapat tandirihan. Kaya ko pa magbago. Kaya ko magmahal ng totoo. Ang kailangan ko lang, second chance. Puso ko'y sumisigaw, sana'y pakinggan. Mga labi ko'y nananapit na muli kang mahagkan. Di ka ba nang hihinayang sa kahapon kay saya? Di mo na ba naaalala na mahal kita, sinta? Tunay nga kayang naglaho na ang iyong pagmamahal? Ano ang dapat kong gawin? Sana'y iyong dinggin. Bakit di mo pagbigyan? Ikaw ay mahalin muli. Minsan pa'y tanggapin ang pag-ibig ko. Di ka ba nangihinayang sa kahapon kay saya? Di mo na ba naaalala na mahal kita, sinta? Tunay nga kayang naglaho na ang iyong pagmamahal? Ano ang dapat kong gawin? Para ako'y muli mong mahalin? TLC. The Drama Special. Ay, mababangga yung bird! Ay! Hoy! Mamaya ka na maglaro ng Flappy Bird. Nabangga! Ano ba yan? Kasi, ay, tapos na ba? Ano? Kasi nainis ako kaya nag-Flappy Bird na lang ako. Ano ba? High blood ako dito kay Francis. Sana siya na lang yung bird para babangga ko siya lagi. Sa troso, gano'n. Oo. Anong level ka na sa Flappy Bird? May level ba yun? Malay ko, wala ako Hindi, eh. kung ilan lang yung nalampasan mong tubo. O di halata wala akong alam. 19 na tubo lang. Kasi ayoko maglaro, baka ma-addict ako. Uy, alam mo, nabigyan na ng mag-asawang sampal si Francis. Kulang pati. Dagdagan natin tayo na lang yung mga anak na sampal. Kaloka. Ay, ano ba yan? Magda-download mo na ako ng Flappy Bird. Sige, I-push sige, mo yan, sige. te. Ay, hindi lang baba. Mama, muna, teka. Paano ba mag-download? Wala pala akong internet. Alam mo, hindi lang babae na iinis kay Pati ba kay din? Francis, pati lalaki rin. Pati lalaki? Kasi nadadamay nga, nadya-generalize pati daw. May nagsabi nga dito, sinisira mo ang image natin Correct. mga lalaki. Eh, ba't ba nasisira? Ay, boys, bago ako magsasalita, magsashare mo na. Pakilabanan po ang ego nyo kapag sinasabi niya na ang pogi-pogi ko dahil ang dami kong girlfriend! What the? Kasi sa totoo, hindi naman nakakadagdag ng kapagwian Correct. yan. At hindi naman nakakalaki ng muscle yung pagiging madaming girlfriend. Akala ko ng tutot eh. Yun, pwede na rin. Hindi nakakalaki. Ay, pero alam mo, Mama Christine, bago ka mag-download ng Flappy Bird. Teka nga, wala nga akong internet eh. Paano ako magda-download? May nakita akong wifi dito. Ang nakalagay sa wifi, bumili ka ng sarili mong wifi. Yun lang. Tapos? Pero sa case kasi ni Francis, alam ko marami pong naiinis. Yes. Dahil hindi talaga normal Yes. yung kanyang kaso, no? Mhm. Alam niyo, we need to understand Francis. Why? Why? Meron Oh, po why? kasi siyang personality disorder. Correct. Sorry. Bakit? Ba't ko nasabi po na abnormal po ang personality? Abnormal talaga tong si Francis. Abnormal. Abnormal! AB normal para sa social. Yan. Bakit? Kasi kabisyo, di naman po normal yung taong may pleasure o natutuwa kapag meron siyang multiple partner, di ba? Aha. Mostly yung mga nambababae, medyo nakokonsensya pa yan eh, di ba? Medyo lang, mga point. 99.99 yes. yan.
Hindi rin po normal yung wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga taong niloloko mo o kung nakakasakit ka na, di ba? Hindi yun normal. At higit sa lahat, hindi po normal yung sobrang nananabik ka na i-admire ka ng mga babae, sobrang pagbibigay importansya sa sarili, at sobrang espesyal ang tingin mo sa sarili mo. At meron kang ano ba yan? Confidence, yan. Confident. Ito po ay hindi normal, kaya naman maiinis lang tayo kapwa kabisyo kung paulit-ulitin natin tong istorya ni Francis. At alam niyo po ba, hindi po aware yung mga katulad ni Francis na sila po ay merong ganong personality disorder. Therefore, ang solusyon po ni Tanya Chinita, paggamot! Saan dadalhin? Psychologist. Basta i-research nyo na lang po yung narcissistic personality disorder. Na lang dadalhin. Yan. Sige. I-diagnose na siya ng psychologist. Yun lang, kasi wala Magagalit. Sasakit lang yung puso ko, di maglaro na lang ako ng Flappy Bird. Boss, nagtatrabaho, nag-Flappy Bird, Pero wag kasi sir, naglalaro din yan. Pang ilan ka na, boss? Di ako makarelate. Oh my God, I'm so huli na sa balita. Oh my gosh. Huy. Pero, Francis, you're asking, Francis, if ganun ka ba kasama? Ikaw, mama, tingin mo ganun siya kasama? Sobra. Lampas-lampas to daha. Ang sarap igarapon, no? Masakit masakit. Minsan po, no, aminin natin na kapag gumagawa po tayo ng kabutihan, talaga naglalaro. Hindi ako yun. Sino yun? Tapos, dali. Pag gumawa ng kabutihan. Kapag gumagawa po tayo ng kabutihan, hindi siya ganun napapansin, hindi siya ganun na-highlight. Pero kapag gumagawa naman tayo ng mali, lahat ng nagawa mong kabutihan, wash out lahat ng yan. Tama, mali? Di ba ang tanging nasa limelight na lamang ay yung nagawa mong pagkakamali. Kaya nga sinasabi ko, kabisyo kapwa, na kapag po tayo gagawa ng kalokohan, make sure na handa ka sa anumang kapalit nito. Make sure na handa kang tanggapin kung ano man yung ibalik ni karma sa'yo. Kasi ako po, pati si Mama Tanya, labis po kaming naniniwala sa karma. Kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ganun din yung ibabalik sa'yo. Kapag gumawa ka ng masama, asahan mo na masama rin ang ibabalik sa'yo. Minsan, matindi pa na sigurado magsisisi ka. Ngayon ang tanong is, do you deserve a second chance? Yes, lahat naman po tayo deserve natin yun, pero it took time plus effort bago mo matanggap ang chance na yon. Anong ina-expect mo sa mga taong pinagkatiwalaan ka pero sinira mo yung tiwala nila sa'yo, no? Galit na galit. Sabi sa'yo ko magalit kasi hindi niya naman alam. Hindi, mukha lang ako galit. So, number one solution, Francis, is to learn your lesson first. At huwag ka rin masyadong advance mag-isip na baka lokohin ka lang ni ganito, baka di seryoso si ganyan. Di ba kakaganyan mo, wala kang magiging successful na relasyon. At pangatlo, you should understand the true meaning of relationship. If you want to be loved, then be lovable. Kung gusto mong mahalin ka ng isang tao, siguraduhin mo na worth it ka mahalin, na malinis ka at wala kang ginagawang kalokohan. Ganon! Diba? Ano yung una? Learn your lesson. Learn your lesson. Pangalawa, makinig ka, Francis, ha? Ano yan? Mag-take down notes ka, Francis. May quiz tayo ngayon, ha? Ulit-ulitin mo sa kanya. Learn? Gusto masabi? Teacher, teka lang po. Teka lang, inom lang ako tubig. Salita ka muna. Kasi magpa-Flappy Bird ako. lang. Ayun nga, learn your lesson daw. Labo mo, ha? Yung tawa ni Tanya, halata. Pangalawa, huwag ka masyadong advance mag-isip na baka lokohin ka ni ganito ni ganyan. Kasi masyado siyang advance Para pumasok siya sa relasyon na yun agad yung tumatak sa utak niya. Na kapag ka, baka lokohin lang ako nito, hindi maghahanap muna ako ng reserva din. Masyado kong advance. Hindi naman, Diyos ko, hindi naman yung normal, napaka-abnormal. Kaya nga sinasabi ko dito, yung pangatlo, iintindihin po natin yung totoong meaning ng relationship. Kaya nga tayo pumapasok sa ganyang relasyon kasi, di ba, yung para may assurance na okay ka. Hindi yung papasok ka sa relasyon at maghahanap ka pa ng iba pang karelasyon. At yung pang-apat, kung gusto mong ikaw mahalin, dapat ikaw kamahal-mahal. Ganon. Correct.
Anong level ka na? Ay, naku. May nagsasabi nga dito siya yung best example ng thinkers are doers. Ano daw sa Tagalog nun? Pakitagalog po! Yung nag-iisip nun sa iba, sila yung gumagawa nun. Pakibisaya po! Kung ano yung inaccuse mo sa iba, Bisaya ba yan? ginagawa mo sa... hindi ko kaya ano ka ba? Ginagawa mo yun. Ayun nga kapwa, maiinis lang tayo kasi nga meron siyang personality disorder. Kaya ayan, learn your lesson na ayon kay Christine Dera. Mamata niya, pakiramdam mo ba meron itong pinagdaanan sa kabataan niya na dinala niya sa syempre, may pagkatanda? cause po ang narcissistic personality disorder. Maaari. Kabisyo, yung narcissistic personality disorder po, yun yung abnormal na pagmamahal sa sarili, exaggerated na sense na magaling ako, pogi ako, guwapo-guwapo ko. Ako lang ang dapat special sa tingin ng iba. Sa akin dapat lahat ng attention at admiration ng iba, ganan. Tapos walang pakialam sa nararamdaman ng iba kung meron na silang na o-offend. So, isa siyang malaking narcissistic. Ganyan. At saka siguro kailangan din niya ng ano, diba? no? Feeling niya siya pa yung kawawa nung nung huli. Ano? Tingin nila sa akin, may sakit ako. Oo, may sakit ka, utak. Ikaw yung literal na meron sakit sa utak. Kawawa. Siyempre may cause yung yung personality disorder na to, yung ang cause niyan maaring kinulang sa pagmamahal nung siya oy bata, diba? Oo. Neglected siya ng neglected siya magulang. ng magulang or basta loved ones. Oo, O kaya naman, pwede rin na sobrang pagpupuri sa kanya nung bata siya. Correct. Ang gwapo mo, ikaw lang pinakagwapong bata sa mundo. Mga ganyan. Wag sobra. Totoo Kaya yan. pagpupurihin po yung anak nyo, huwag naman kabola naman. Okay lang purihin yung anak, pero ikaw lahat sa'yo magkakagusto ng babae. Ayan tayo Oo, diba? tama, puri lang sa Tsaka maaari rin naman na baka may history niya sa parents niya na yung nanay niya iniwan ng tatay niya o baliktad. ganun. So, siguro, kailangan intindihin. Pero siguro, kapag nakikita na rin ni Francis ang problema, magkusa na siya na ayusin yung kanyang sarili. Ambot sa imo, dongdong. Sabi dito, naiirita ako sa storya ng TLC The Drama Special ngayon. Ang sarap i-duct tape at ipa-Cedric Lee ni Francis. Pero actually, mama, yung mga ganitong bata, akala natin, may self-confidence talaga. Pero Minsan totoo, cover up. Pero totoo, kino-conceal nila yung insecurities. Correct, cover up na lang nila yan para masabing, hastig ako. Na, madali silang ma-hurt, pero ang galing nilang magtago. Correct. Through ego. Nakakaloka no. Ganun talaga kapag kapogi, dapat maraming girlfriend. Ano ba yun? Magpa-check ka na dong. Malala ka na dong. Sa akin, libre lang. Malala ka na dong. Ay, nakubungga na talaga yan dong. Sa amin ni Christine, libre lang. Ay, libre. May libre pang mag-anak na sampal dong. Painumin kita ng Combantrin. Pumbulatin. Palamutin kita ng Whiskas. Yun. Ayan. Whiskas pang pusa ba dong? Pedigre. Gusto mo pang aso dong. Pang iro. Thunderbird. O kaya golden bean feeds pang baboy dong. Tama. Lahat na. Pag mahirap-hirap, bigas lang. Pwede. Bigas magkatoka-toka ka dong. Kanang bigas nga hindi pa luto ba dong? Matagal maubos yun. Gagaling ka sa disorder mo, dong. Ay, nako. Yan nga po ang kwento ni Huwag kayong Francis. gano'n na, boy, sa please. Oo, maging stick to one po tayo kung ayaw nyo ma-stick. Mailagay sa stick, ganyan. At kung ayaw madala sa kondo, at ma-duct tape, at maisa CCTV. Yun, Ano, Francis? Ikaw lang ang gwapo? Ikaw lang ang anak ng Diyos? Pisti? Sabi ni Christine. O siya, yan ang nga pang kwento ni Francis na ginanapan nga po ni Diego Bandido. Effortless, ha? Ikaw lang anak ng Diyos, ikaw lang gwapo, kami pamangkin lang kami. Inaanak lang, ganon? Pizza? Uy, sabi ko nga si Francis, ginanapan ni Diego Bandido, effortless. No? Teka lang, kasi ka ako Tabi-tabi po, may nunong sisinga. Ang gumanap naman bilang Kiara, walang iba kundi si Maria Morena. At gumanap bilang Rona, Lala Banderas. Ang gumanap naman bilang Jessie Rakitera. At gumanap bilang friend. Sino yun? Lester? Rico Paniero. Ang gumanap ng auntie, si Frenda. Okay, magagalit kay Diego Bandido. Yan yung lang naman. Hindi, magalit kayo kay
Presko talaga yung taong yun eh. Lagi kasi nagsusuklay eh. Puntahan na. Kalbo, nagsusuklay. Ayan tayo eh. Lagi nagsashampoo. Ano ba yan? So yan na nga po ang kwento ni Francis. Taga Cruz na Ligas ako, hahanapin kita dyan, Francis. Malapit lang office ng nanay ko dyan, Yan. dyan sa may ano, sa may Sige, ma'am. Maginhawa. Isampal mo na lang ako Sa pag may nakita. UP. Isampal mo na lang ako pag nakita. Gusto mo, tadyakan ko pa eh. Siga. Eto nga pa ay mula po sa panulat ni Gani Halamanon. Yes, syempre salamat po sa ating musical scorer, Danny Frias. Sound engineer, Jason Sagun. At syempre ating mahal na direktor, Direk Salvador M. Royales. Para po sa inyong mga komento, question, komento, violent reaction. I-tweet na po yan o i-Facebook, hashtag TLC The Drama Special. Syempre, i-tweet nyo po kami sa akin at DJ Tanya Chinita o kaya naman sa Facebook, Tanya Chinita, ganun din sa Instagram. Pakidamay na rin po ang Yes FM Manila. At Christindera907, Facebook.com/Christine101. Yung at Christindera907, Twitter, Facebook na po yan. Okay? Galing. O, diba? Ay, tuturuan kita mamaya kasi puro ka Flappy Bird. Oo nga. Ay, nako. Rosha, nakasama mo nga po kami para sa isang upo ang dramahan. Yes, para sa isang upo ang iyakan. Isang upo ang yamutan. Ako po si Miss K. Christindera ng 90.7 Love Radio. At ako naman po mula sa SFM, ang kanya niyong lahat, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. O kaya naman konsumisyon. Kapag kaalauna na. Ay, nako. Drama na! Yay! Bye-bye. Bye! LC, the drama special. The drama special.